What's up, what's up? Good morning mga guys. Almusal po tayo. Almusal po tayo mga guys, oh. Kape. Hindi pa dito muna ako naglagay ng kapehan ko kasi bukasan pa yung kasi yung tubig yung po sa kapag umaga eh. Kaya hindi agad kami nakapag-ugas. Sinasalin-salin ko kasi sa ayoko para unti-unti lang ang paglamig. Sinasalin-salin ko mula dun sa tumbler ko para na-maintain yung bang moment na iniinom mo siya na hindi sobrang init, hindi ito sobrang lamig kasi pag diretso naman dun sa tumbler, pag gano'n minsan napadiretso kung gano'n nalibang ako dahil kaping-kapi na ako, paso yung ko rito hanggang lalamunan, paso abot hanggang kaluluwa, init ay kaya gano'n ginagawa ko, nasalin-salin ko lang po rito. Pandesal with coffee. Guys, meron ako sa hindi parang napansin niyo parang medyo lumalamig na sa umaga ngayon medyo malamig na pag sa umaga. Kaya medyo parang nakakatamad ng medyo masarap matulog sa umaga ngayon Pumapasok-pasok na kasi yung lamig ng klima. Kasi paglipas ng tag-ulan to, pag August, pag pumasok na yung mga yan, November, December hanggang January yan, na yun, yung lamig na ng hangin ba, yung mararamdaman natin tuwing umaga. Kanina naramdaman ko na ng konti pagbangon ko kaya parang tinatamad pa akong tumayo kanina, alas 6 na, parang kasi mga siguro ngayon dito, siguro mga 6:50 na. Dati alas 5 pa lang gising na ako kanina alas 6 parang ayoko pang tumayo dahil sarap matulog, malamig. Mapasok na yung paglamig lalo na pagka January, nung nakatira pa kami sa tabing Aplaya dati, doon kasi bahay namin ng mga nanay ko, tabing Aplaya, dito lang po ako kasi, yung bahay ko po ngayon kasi nangungupahan ako dito sa parting bungad na po. Dati nung binata pa ako, doon kami nakatira sa may malapit sa Aplaya. Pag January, kakaligtigin ka sa ginaw. Hindi pa napapagawa ang bahay namin noon. Bago lipat pa lang kami dyan. Yung dingding namin noon, sawali. Guys, alam niyo yung sawali? Yung parang banig na balat ng kawayan ba yun? Ewan ko ano yun. Kung basta sawali ang tawag dun Parang manipis na pinagganong-ganon ng mga tapos ginagawang dingding ng bahay. Ganun mga bahay kasi dito nung lumipat kami noon kaya ganun din yung po yun binenta parang binenta sa tatay ko bahay at lupa. Kaya lang ganoon na nakatayong bahay, parang kubo na may kubo sa wali. Masarap siya pag tag-araw, presko. Kaya lang pagka yung January kakaligkigin ka na sa ginaw. Kaya yun nung yung kuya ko nung year 2000 ba yun o basta nung mag-Saudi siya, pag uwi niya, ayun pinasimento na yung bahay doon, yung unang paggawa ng bahay doon. Kasi kakaligkigin ka sa ginaw Naalala ko yun pag may asawa na ako ng mga time na yun nagbabakasyon kami rito ng asawa ko, uuwi kami rito. Siyempre di ba ang bakasyonan po pag nagtatrabaho ka sa syudad, mga pag magpapasko, tapos uwian na nun mga after New Year na ganun. Siyempre inaabot na ako ng January dito na ako kami abutin ng January, kinakaligkig kami ng asawa ko sobrang lamig. Nagbabakasyon kami, inabot kami ng January. Pero awa ng Diyos, nalagpasan naman yung mga ganong sitwasyon na ipagawa na yung doon, ipagawa nagtulong yung kuya ko tsaka yung mama ko na parang nakatanggap ata ng konting ayuda si mama nun sa mga kapatid ng tatay ko, tapos pinagsama yun tsaka yung tulong ng kuya ko nung nag-abroad, ayun kaya napasimento yung bahay doon. Ayun, medyo hindi na maginaw pagka January. Dati naalala ko pag January. Doble-doble na yung kumot mo nanginginig pa yung ngipin mo, gumagano. Alam mo yun guys, yung nagaganon-ganon ng ngipin nyo sa lamig. Naabot ko yung ganon. Diyan.
Bagay, ayos na rin yung praktisado ko sa lamig. Kaya kasi mas dobleng lamig pala aabutin mo pag nagpunta ka ng Saudi. Yung ganun, pagka yung mula November hanggang January, ganun din pala sa kanila. Mas dobleng lamig. Ayun, medyo praktisado. Kaya nandun ako, medyo may training na ako ng sobrang lamig na ganun. Mas sobrang lamig pala doon. May time na sobrang lamig sa Saudi. Alam mo, may araw, maliwanag, pero malamig. Kaya ganun talaga buhay ng tao. Lumilipas. May mga sitwasyon na malalagpasan din natin. Bagong lipat kasi kami rito, siyempre medyo nasa in times of kami nun eh. Kumbaga parang huling barahan ni tatay yun eh. Last resort niya yung nabili. Buti ka mo nakabili dito ng maliit na bahay at lupa. Last resort niya yun. Yun ang huling namin na kumbaga nalipatan. Kasi kung hindi, baka hanggang ngayon nangungupahan pa rin kami. Buti nabili niya yun. Nabili niya sa kumpare niyang Coast Guard dito, kasi tabi ng Coast Guard yun dun sa yung tinitirikan kasi ng bahay na nabili niya ron. Parang yung katabi kampo ng mga Coast Guard, parang inaward sa kanila yung lupa ata na hindi ko alam kung gano'n ang istorya o basta parang gano'n. Kaya pwede nilang i-ano sa tao pagka yun ang nabili namin, gano'n. Kaya nagkabahay kami rito sa Kalapakuan. Kumbaga maikwento lang, may content lang. Kaya tandaan niyo mga guys, ang buhay pag ganun-ganon lang, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim, pero madalas nasa ilalim. Kaya tatandaan nyo, habang may buhay, tandaan nyo to habang may buhay, hindi ka papatay. Tsaka habang may pag-asa, may weather forecast. O sige po mga guys, hanggang dito na lang po Good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat po for watching. Viewers at sa non-viewers, maraming salamat po sa inyo. Dito na lang po. Kuya Mon Vlog. Keep safe, keep healthy, always trust God. Maraming salamat po sa Diyos. Thank you for watching po mga guys. Bye-bye po. Kape-kape. Maraming salamat po sa Panginoong Diyos sa panibagong araw, buhay at lakas. Yun pala dapat ang una kong sasabihin. Na medyo nalibang. Araw-araw siyempre magpapasalamat tayo sa Panginoon pagkagising natin, kasi yung magising ka lang sa umaga, napakalaking bagay na po nun kasi marami hindi ko naman sinasabing maraming iba, di ba, matutulog sa gabi, hindi natin alam ang ilalabas ng bukas hindi mo alam, madaling araw pala, yun na pala yung huling tulog mo, di ba? Kaya pagka nagising tayo sa umaga, salamat sa Amang Diyos, nagising tayo kasi sa kanya nanggagaling yung itong hinihinga natin na to nilagyan niya ng hininga yung katawan natin kaya tayo nakakahinga libre yun. Isipin nyo, 56 na ako, 56 years old na akong binibigyan ng libreng hininga ng Diyos, samantalang sa pag pumunta ka ng ospital, kabitan ka lang ng siguro mga 3 minutes lang na yung oxygen na ginagano sa mo para makahinga ka, yung hininga, yung hangin. O magkano babayaran mo ron, di ba? Kung di ako nagkakamit, 1,000 na ba yun o 500 na? Sandali lang yun O di ba? Sige po mga guys, hanggang dito na lang po. Bye bye po.